Makalipas ang ilang sandali, sinuri na ng babaeng staff ang 100,000 yen ni Matsushima Yuto at napatunayan ng makina na tunay ang lahat ng perang ito. Habang hawak niya ang mga banknotes, napagtanto niyang tunay ang lahat ng perang kanyang hawak. Paliwanag ko lamang ng maikli, sa mundong ito, ang pangunahing currency units ay yen, senador, at rin. Ang 1,000 yen at 10,000 yen notes ay itinuturing na malalaking halaga kaya nilalagyan ang mga ito ng espesyal na anti-counterfeiting measures. Ang 1 yen ay katumbas ng 100 senador, habang ang 100 senador naman ay katumbas ng 1,000 rin. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo na ang babaeng staff sa VIP room. Habang nakaupo si Matsushima Yuto, napansin niya ang pagdating nito kaya agad niya itong tinanong kung tapos na ba ang verification. Agad namang sinabi ng babae na nakumpirma na nila ang deposito na nagkakahalaga ng 100,000 yen. Habang hawak pa rin ang pera, tinanong niya si Matsushima Yuto kung nais ba nitong ideposito ang buong halaga. Agad namang sumang-ayon si Matsushima Yuto at sinabi na nais niyang ideposito ang buong halaga, ngunit mas mabuting magtira siya ng 3 yen para sa maliliit na gastusin. Sa narinig na iyon, agad na tumanggo ang babae at naisip na si Mr. Matsushima ay marahil tagapagmana ng isang malaking korporasyon. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki kasama si Masa. Agad na sinabi ni Masa sa kanyang matandang kasintahan na ginawa niya ang ipinagagawa nito at sinabi pa niyang inalok siya ng lalaking may wallet na pakasalan siya. Dagdag pa niya na isa na siyang may asawang babae at talagang nakatutuwa iyon. Agad namang natawa ang matandang kasintahan nito at hinawakan ang kanyang likuran habang sinasabing talagang may kakaibang saya sa pag-agaw sa babae ng ibang lalaki. Kalmado namang sinabi ni Matsushima Yuto kay Masa na hindi niya inakalang ganitong klase pala itong babae. Nagulat naman si Masa nang makita si Matsushima Yuto roon kaya agad niya itong tinanong kung bakit ito naroon. Dagdag pa niya na marahil ay naroon ito upang mag-apply ng loan. Kalmado namang ipinaliwanag ni Matsushima Yuto na wala sa lugar ang sinasabi nito at wala siyang balak na pakasalan ito. Sa narinig na iyon, agad na nagalit si Masa at tinanong kung ano ba ang problema rito. Dagdag pa niya na wala namang masama kung ang isang kahangahangang babae tulad niya ay may asawa at kasintahan ng sabay. Sinabi rin niya na kung may oras itong magreklamo, mas mabuting magdala na lamang ito ng mas maraming pera. Agad na tumayo si Matsushima Yuto at sa kanyang kalmadong mukha, sinabi niyang isa talaga ito sa pinakamababang uri ng babae. Humingi rin siya ng paumanhin at sinabing dahil tapos na ang kanilang transaksyon ay aalis na siya. Agad namang sinabi ng babaeng staff na kung ayos lamang sa kanya, nais siyang personal na batiin ng branch manager. Aalis na sana si Matsushima Yuto ngunit agad siyang hinarangan ng matandang kasintahan ni Masa. Sinabi nito na sandali lamang at bago pa siya batiin ng branch manager, dapat muna siyang humingi ng tawad kay Masa dahil ininsulto niya ito. Sa seryosong mukha, tinanong ni Matsushima Yuto ang matanda kung sino ba ito. Dagdag pa niya na nakakadiri ang isang matandang kumikilos ng ganoon. Sinabi rin niya na kung nais nitong makipaglaban ay handa niya itong pagbigyan, ngunit makatitiyak itong ito rin ang magmamakaawang tigilan siya sa huli. Galit na itinuro ng matanda ang kanyang sarili at tinanong si Matsushima Yuto kung hindi ba nito kilala kung sino siya. Ipinagmalaki niyang siya ang presidente ng Tenryu Group at sinabi pa na napakalaki ng buwis na binabayaran niya taon-taon. Dagdag pa niya na kung gugustuhin niya, kaya niyang ipatigil agad ang lahat ng transaksyon ng bangkong iyon. Sa sandaling iyon, dumating ang dalawang lalaki at agad na tinanong ng isa kung ano ang nangyayari. Dahil sa matinding inis, sinabi ng matanda na tamang-tama ang kanilang pagdating dahil may isang taong hindi karapat-dapat na naroroon sa VIP room at inutusan silang palabasin ito. Ngunit kalmado lamang na sinabi ng isa sa mga lalaki na ang taong tinutukoy nito ay isa sa pinaka-importanteng VIP clients ng kanilang bangko. Sa narinig na iyon,
agad na natigilan ang matanda at hindi makapaniwalang tinanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Sa sandaling iyon, dumating na rin ang bank manager na halatang hinihingal dahil sa pagmamadali. Agad siyang humingi ng paumanhin kay Matsushima Yuto dahil pinaghintay niya ito at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Manager Bokatsu. Sinabi pa niya na dali-dali siyang bumalik dahil nais niya itong personal na batiin. Agad siyang lumapit kay Matsushima Yuto at nakipagkamay dito. Sinabi niya na dahil sa malaking halagang 100,000 yen na idineposito nito sa kanilang bangko, agad nila itong bibigyan ng Black Diamond Card. Dagdag pa niya na magkakaroon din ito ng 24 na oras VIP services. Agad namang nagpasalamat si Matsushima Yuto. Samantala, labis na pinagpawisan ang matanda sa kanyang narinig at hindi makapaniwalang mayroong taong kayang magdeposito ng 100,000 yen. Agad niyang sinabi kay Manager Bokatsu na imposible iyon at baka peke lamang ang perang dala ni Matsushima Yuto. Sumang-ayon naman si Masa at sinabing imposibleng magkaroon ng ganoong kalaking halaga ang isang taong tulad ni Matsushima Yuto. Sa narinig na iyon, seryusong sinabi ni Manager Bokatsu na tinatanong ba nila ang integridad ng verification process ng kanilang bangko. Dagdag pa niya na paulit-ulit nilang iniinsulto ang isa sa kanilang pinakamahalagang kliyente kaya hindi niya iyon maaaring palampasin. Dahil dito, sinabi niyang kailangan nilang muling pag-isipan ang lahat ng magiging loan applications ng kumpanya ng matanda sa hinaharap. Sa narinig na iyon, agad na lumapit ang matanda kay Manager Bokatsu at nagmakaawang huwag nitong gawin iyon. Sinabi pa niya na kapag natigil ang kanilang mga loan, siguradong mababangkarote ang kanilang kumpanya. Agad namang lumapit si Masa kay Matsushima Yuto at lumuhad habang nagsusumamo. Sinabi niyang nagkamali siya at hindi niya dapat pinanagan ang matandang lalaki. Dagdag pa niya na si Yuto lamang ang tunay na mahal niya. Subalit agad na inalis ni Matsushima Yuto ang pagkakahawak ni Masa sa kanya. Sa kanyang kalmadong mukha, sinabi niya kay Manager Bokatsu na ipalabas na ang mga ito. Agad namang sumunod si Manager Bokatsu at inutusan ang kanyang mga tauhan na alisin kaagad ang dalawa. Walang pag-aalinlangang sinunod ng mga ito ang utos at agad nilang binuhat ang matanda palabas ng bangko. Habang binubuhat siya ng mga tauhan ng bangko, patuloy siyang nagmamakaawa kay Manager Bokatsu at sinabing kapag natigil ang kanilang mga loan, tuluyan ng babagsak ang kanilang kumpanya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Matsushima Yuto sa airport upang sunduin si Saki. Habang naglalakad, naisip niya na masyado siyang natagalan sa bangko at malamang ay matagal nang nakarating si Saki. Umaasa rin siyang hindi ito nainip at naglibot ng mag-isa. Habang patuloy siyang naglalakad, bigla siyang kinulbot mula sa likuran. Isang pamilyar na boses ang nagtanong kung gaano pa niya katagal balak paghintayin ang kanyang nakababatang kapatid. Agad na napalingon si Matsushima Yuto at masayang binati si Saki. Ngumiti naman si Saki at sinabi na malaki ang utang na loob nito sa kanya dahil sa matagal nitong pagpapahinti sa kanya. Agad namang napahawak si Matsushima Yuto sa kanyang buhok at humingi ng paumanhin dahil nahuli siya. Ipinaliwanag niyang may ilang bagay lamang na nagpabagal sa kanya at bilang kabayaran ay ililibre niya ito. Sa narinig na iyon, masayang sinabi ni Saki na nais niyang kumain ng ice cream. Sa nakita niyang reaksyon ni Saki, hindi mapigilan ni Matsushima Yuto na isipin na grabeng cute pa rin ni Saki tulad ng dati. Sinabi niya na dahil mainit ang panahon, mas mabuting uminom muna sila ng kahit ano. Dagdag pa niya na may store sa hindi kalayuan at wala pa namang ganoong tindahan malapit sa kanilang bahay. Agad namang nagtaka si Saki sa kanyang sinabi ngunit ngumiti lamang ito at sinabing ayos lang dahil mahal ang bilihin sa airport at mas mabuting bumili na lamang sila sa labas. Habang naglalakad ang dalawa, hindi inaasahang may bumangga kay Matsushima Yuto. Ang taong nakabangga sa kanya ay si Shinji Yamada, isa sa mga kaklase ni Saki Matsushima. Kasama nito sina Shouta Furukawa at Tamaki Nito.
Agad na sinabi ni Shinji na kung nais ni Matsushima Yuto na uminom ng kape sa Stora, siya na ang sasagot. Sinabi naman ni Shouta kay Saki na mukhang hindi naman kayang bumili ng kape ng lalaking kasama niya. Dagdag pa ni Tamaki na mukhang luma at mumurahin ang suot nito at ang isang tasa ng kape sa Stora ay nagkakahalaga ng 5 rin, kaya imposibleng mabili iyon ng isang taong tulad nito. Agad na tumingin si Matsushima Yuto kay Saki at tinanong kung kilala ba nito ang mga iyon. Ipinaliwanag ni Saki na ngayon lamang niya nakilala ang mga ito at sinabi ng mga ito sa kanya na naging magkakaklase sila sa iisang universidad. Pagkatapos noon, niyakap niya ang braso ni Matsushima Yuto at sinabing umalis na sila at huwag na lamang pansinin ang mga iyon. Sa narinig na iyon, hindi mapigilan ni Matsushima Yuto na sabihin na sa panahon ngayon ay marami pa ring estudyanteng umaasa lamang sa pera ng kanilang mga magulang ngunit sobra kung umasta. Mayabang namang sinabi ni Shinji na marahil ay wala pa itong pera kahit pambili ng tubig. Humarap naman si Tamaki kay Shinji at sinabing tigilan na nito ang pang-aasar dahil hindi sulit na makipag-usap sa mga ganoong tao. Dagdag pa niya na ayaw niyang madamay sa amoy ng kahirapan. Samantala, habang papalayo sina Matsushima Yuto at Saki, biglang lumitaw ang system notification sa harapan ni Matsushima Yuto. Nagbigay ang system ng isang bagong gawain at sinabing nakatanggap siya ng consumption task. Kailangan niyang gumastos ng 1 yen sa loob ng 2 oras. Bilang gantimpala, makakakuha siya ng physical enhancement. Sa nabasa niyang iyon, agad niyang kinuha ang 1 yen mula sa kanyang bulsa at habang inihahagis ito sa ere, naisip niyang perpekto ang tiyempo ng pagdating ng misyon na ito.